Eto na mga bansang handang tumulong sa Pilipinas para mapalakas pa ang ating armed forces at mga bagong kagamitang pangmilitar, mga military assets ng ating hukbong-dagat ng Pilipinas, lalo-lalo na sa datang lakas ng Pilipinas. Lalatag natin lahat yan sa video na to nang malaman mo ang mga dapat mong malaman, mga palitang talaga nga namang kaabang-abang at inaabangan na lahat. Pero bago yan, like mo muna ang video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Maraming salamat. Unahin na nga natin sa pinakabigating balita natin para sa video na to. Dahil kaaliansa ng Pilipinas na bansang Japan, ang mga Hapon ay handang tulungan ng Pilipinas para makagawa tayo ng sarili nating mga military assets, yung talagang quality at kalidad na kayang makipagpalagan sa mga military assets ng ibang mga bansa. Handa nga tayong tulungan ng bansang Japan na gumawa ng mismo ng mga kagamitang pangmilitar, mga tangke, mga APC o Armored Personnel Carrier, at kung ano pa mga military assets dito mismo sa Pilipinas. Nakangahulugan lamang na magagawa na natin ang mga hindi natin nagagawa dati. Makakagawa na tayo ng sarili natin mga kagamitang pamilitar. Kaya naman napakamaraming salamat sa bansang Japan. Hinihintay na nga lang kung kailan ito plano ng gobyerno na isa katuparan nga. Tanging gobyerno na nga lang ang Pilipinas ang hinihintay na gumawa ng aksyon para matuloy na ang plano na ito. Maliban nga sa bansang Japan, ito pa ang dapat mo malaman. Dahil bansang South Korea, handa pa tayong tulungan sa pagbili ng mga fighter jets kagaya ng mga FA-50 Fighting Eagle at ng bagong-bagong KF-21 o Semi-Stealth 4.5 Generation Stealth Fighter na gawa ng bansang South Korea na sisimulan na nga ang production ngayong taon kung hindi tayo nagkakamali. Dalawang bansa na handang tumulong sa Pilipinas para palakasin pa ang ating armed forces. Tanging gobyerno na nga lang ng Pilipinas ang hinaantay na gumawa ng mga hakbang para palakasin pa ang sandatang lakas ng Pilipinas. Sa ngayon nga nakikita natin na medyo mabagal ang gobyerno sa pagbili ng mga military assets. Mukhang na pag-iiwanan na talaga ang Pilipinas. Ano masasabi mo dito sa nakakalungkot? At makakupad nga ngayon ng AFP Modernization Program sa kabila ng kailangan ng madalian ng pagbili ng mga kagamitang pangmilitar ng mga barkong pandigma at eroplano para sa Philippine Air Force at Philippine Navy. Natitengga pa nga rin ang pagbili ng mga proyekto na ito. Pero maiba tayo dahil ang pinakamalakas na warship ng Pilipinas sa kasalukuyan ay maglalayag na patungong Pilipinas. Saan manggagaling? Manggagaling ito sa bansang South Korea. Ang Hyundai Heavy Industries na gumawa rin sa dalawang Rizal class frigates ng Philippine Navy na ginagamit na nga natin yan. Sa pamamagitan ng bagong corvette na ito ay mas lalakas pa ang depensa ng ating bansa dahil kargado na ito ng mga armas itong barkong pandigma na ito. Pero na itong vertical launching system at isang close-in weapon system na talagang palag-palag kung ikukumpara sa mga modern warship ng ibang mga bansa. Makakatulong ito sa pagbabantay at pagpapatrolya sa ating mga teritoryo. Bagamat may mga nagsasabi mga pare ko na kailangan ng araw natin na mas malalaki pa mga warship kagaya ng mga carrier, masyadong mahal ito para sa ngayon, para sa ating ekonomiya, para sa budget ng ating armed forces. Mainam na mga frigates na nga lang ang bilhin para sa mga susunod na proyekto ng Philippine Navy. Usapan mga susunod na proyekto dahil dalawang bigateng frigate pa ang bibili ng Philippine Navy sa future. Yun nga lang ay hindi pa natin alam kung kailan nga ba ito ikakasa. Dahil hanggang sa ngayon medyo mabagal ang pag-usad ng AFP Modernization Program. Pero sana nga bago matapos ang taong ito matupad na ang pagbili sa mga bigateng frigates na ito para sa Philippine Navy dahil kailangan na talaga ito para mabantayan ang ating mga teritoryo at palakasin pa ang depensa ng Pilipinas. Kaya naman isuportahan natin ang ating Pangulo at suportahan natin ang ating mga sundalo, ang AFP Modernization Program, at magtiwala tayo sa kanila dahil sila nagbabantay sa atin. Kaya saludo po sa ating mga sundalo. Sa kabuuan mga pare ko ay alyansa ng Pilipinas at ng bansang Japan ay mas tumitindi pa nga. Sana nga ay maisakatuparan ng mga pinaplano ng dalawang bansang ito sa future at makabili na ulit tayo ng mga bigateng frigates wala sa bansang South Korea o di naman kaya sa iba pa mga bansa. Kung kayong papipilian, ano-ano pa nga ba mga kagamitang pamilitar, mga military assets ang kailangan ng ating armed forces para lumakas pa nga ang ating hukbong-dagat ng Pilipinas para tuluyan na natin na maproteksyonan at madepensahan ang kabuuan ng ating mga teritoryo at hindi na nga lang tayo aasa sa ibang mga bansa. Kung kayo ang tatanungin, ano-ano pa nga bang military assets, mga kagamitang pamilitar, mga barkong pandigma o eroplano ang kailangan bilhin ng Pilipinas sa future? Kung meron kang mga ideya patungkol dito, i-comment mo lang dyan sa ibaba. Saan nga ba tayong bansa dapat bumili ng mga kagamitan ng mga barkong pandigma
o sa Hyundai Heavy Industries muli tayo bumili ng mga bigating frigates dahil kailangan na talaga natin madalhin para mapalakas na ang depensa ng Pilipinas at para makatulog ng tahimik ang mga mamamayang Pilipino. Anong say mo dito, magkomento ka lang dyan sa ibaba. At sa bagong proyekto ng pamahalaan na bumili pa ng karagdagan 2 frigates na lubos na makakatulong sa Philippine Navy at ang pagdating ng pinakamalaking barko para sa Philippine Navy, i-comment mo lang dyan sa ibaba ang iyong mga opinion patungkol dito. Ano masasabi mo sa video natin yon? Kung nagustuhan mo ay like mo ang video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell kung isa ka sa sumusuporta at sumusubaybay sa AFP Modernization Program na ginagawa ngayon ng ating gobyerno.